Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, April 26, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Hindi naman kami sa sidewalk, dito kami sa pinakaloob na eh. Kariton ng mga vendor at mga sasakyang nakahambalang sa mabuhay lanes. Tiniketan ng MMDA. Dagdag na alternatibong ruta, inihahanda na kapag isinara ang EDSA Kamuning Flyover sa Mayo a 1. Halos 5 sa bawat 10 manggagawa apektado ng matinding init ayon sa DOLE. Kaya heat breaks at pagbabalik sa work from home setup ipinapanawagan ng ilan. Mga doktor na nakikipagsabwatan sa mga kumpanya ng gamot kapalit ng komisyon, matatanggalan ng lisensya ayon sa DOH. Habang isang pharma company paiimbestigahan sa Senado dahil sangkot umano sa pyramiding scheme. Zoe Broadcasting Network makikisaya sa Kapamilya Caravan ngayong weekend sa Pangasinan. At feel mo bang mag-outing? Arat na at mag-paintball at outdoor sports sa Laguna. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tinikita ng MMDA ang ilan sa mga sasakyan at kariton ng mga nagtitinda na iligal na nakahambalang sa mabuhay lanes. Inihahanda na kasi ng ahensya ang naturang mga daanan bilang alternatibong ruta. Oras na isara na sa Mayo a 1 ang EDSA Kamuning para sa gagawing retrofitting activity na tatagal ng halos 6 na buwan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Tila nasampulan ng MMDA ang ilang kariton ng mga tindero na nakaparada sa Kabara Mabuhay Lane sa Quezon City. Sa isinagawang biglaang clearing operations, hinatak ang ilan na iligal umanong nakahambalang sa daan at nakakaabala para sa mga motoristang dumaraan. Hindi, sidewalk, hindi naman kami sa sidewalk. Ang sidewalk hindi nadaanan ng tao, di ba yun ang bawal? Hindi naman kami sa sidewalk, dito kami sa pinakaloob na eh. Paano kami magbayad ng bahay? Ilaw, tubig, Pati ang mga sanay kakain lang sa tabi, hindi rin nakaligtas sa paninikit ng MMDA. Kakain pa lang ako. Katunayan ito, okay. Bumaba ako, part na ako, biglang dumating. So nandito ako ngayon para kumain lang, hindi para mag-park ng matagal. Kapag huminto yung mga kakain sa kanila, mag-i-illegal park na po ito. Ticket din ang inabot ng ilang mga motor na nakapark sa bukana ng Summer Avenue. 1,000 piso agad ang multa kapag agad na inayos ito ng may-ari at kapag unattended, doble ang halaga ng kalbaryo. Una-una one-way road ho ito, tapos kung mapapansin ho ninyo, may mga no parking signs ito. At isa to sa main artery ng EDSA na pwedeng labasan po. As needed basis ho tayo. So kung makikita natin na kailangan pang dagdagan yung ating mga towing trucks at yung pag-clearing natin, we will do so. Umabot naman sa lagpas 100 ang kabuang nasita tinikita ng mga motorista sa clearing operation habang 4 sa mga ito hinatak dahil iligal umanong nakapark sa lansangan. Puspusan na kasi ang clearing operations na ginagawa ng otoridad sa pangunguna ng MMDA dahil simula 1 ng Mayo, isasara ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City para sa halos 6 na buwang retrofitting activity. Inaasang magtatapos ito sa Oktubre 25. Maliban sa bus carousel, bawal na itong daanan ng mga pribadong motorista. Ayon sa MMDA, dahil matagal ang retrofitting activity dito sa Kamuning Flyover na inaasahan namang magpapabigat ng daloy ng trapiko, hindi nito isinasantabi ang pagdaragdag ng iba pang alternatibong ruta. May ilang rutang pwedeng daanan ng halos 4 na buwabagtas sa EDSA sa kasagsagan ng closure. Isa na rito kung magmumula ka sa Mother Ignacia kakaliwa pa Sergeant Esguerra Avenue, diretso Timog Avenue bago kumanan, patungong EDSA Service Road. Nauna nang sinabi ng DPWH sa pulong kasamang MMDA at kinatawan ng Quezon City LGU na nakasasakop sa lugar na hindi pwedeng maantala ang pagsasaayos sa tulay dahil sa katandaan nito na pwedeng makaapekto sa structural integrity nito. Kasama yung EDSA Kamuning sa 14 bridges na in-identify ni JICA na critical bridges once na tumama yung the big one. So, si Kamuning, ang scope ni Kamuning is yung redecking kasi deflated na yung mga, yung slab niya sa taas. Makikita niyo may mga cracks na. So, pag umulan, nagsisip na yung tubig pababa.
Samantala, para hindi maging budo ang mga sasakyan sa mga tinukoy na alternatibong ruta, magmamando rin ang local enforcers maging ang ilang pang field workers ng DPWH. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Aminado ang DOLE na halos 50% na ng mga manggagawa sa bansa ang apektado ng delikado at matinding init sa bansa ngayon. Pero sa mga mungkahi na ibalik na ang work from home setup, ayon sa DOLE, ipauubayan nila ang desisyon sa mga kumpanya. Alamin kung bakit sa ating Balitang A to Z. Department of Labor and Employment, ukol sa tumitinding init sa bansa. Apektado na kasi ang major business regions tulad ng Metro Manila, Central Visayas, Calabarzon at Central Luzon. Ayon sa DOLE, halos 5 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang apektado na ng matinding init. Kaya naman, pinaaalalahanan ng ahensya ang mga kumpanya tulad ng mga pabrika na sumunod sa safety regulations. Unang-una po dyan, yung ventilation. Pangalawa, yung pagsusuot po ng tamang personal protective equipment. Pangatlo, ang pagkakaroon ng regular na breaks. At kung hindi na talaga may iwasan yung regular breaks po in between meals. May paalala rin ng DOLE sa mga may empleyado na direktang nasa init ng araw. In practice po ngayon, ang ating mga construction site ay hindi po nila pinapayagan o nagkakaroon po sila ng mas mahabang lunch break kung saan habang tirik na tirik ang araw ay pinapagtrabaho po nila sa loob. Wala po munang trabaho sa labas. Pero para sa isang labor health organization, hindi sapat ang mga alituntunin ng pamahalaan. Insufficient kasi it doesn't cover yung iba't iba pang mga sectors. Halimbawa, 1, informal sector, wala doon sa advisory. Toothless siya, very weak kasi pagka-advisory, mostly encourage yun eh. Ini-encourage yung employers, pero hindi talaga siya required or mandated. So hindi sila accountable. Para sa grupo, dapat imandato ang pangangalaga sa mga manggagawa ngayong matindi ang init. 1 is magkaroon ng paid and compensable heat breaks. Gusto din namin syempreng maging kalakaran din sa mga pabrika, yung tinatawag din naming free and accessible na water supply, and at the same time yung shaded work areas. Una na rin isinusulong ni Congressman Elry Villaferte at Senator Bongo ang pagbabalik ng work from home setup, bagay na ayon sa Labor Chief ay suportado naman niya. Pero kami po ay bahagi ng mga ikangay advocates na gusto po namin mangyari. Subalit, dapat po natin tignan yung ikangay peculiar na kalagayan sa mga workplaces. Meron pong mga trabaho, kagaya ng ginagawa mo ngayon, pwede yung work from home. Pero may mga trabaho na kailangan ng physical presence. Ibig sabihin, ipinapaubaya na lang ni Secretary Laguesma sa mga kumpanya ang pagdedesisyon ukol sa work from home setup. Kasama yan sa prerogatibo naman ng mga employer how to manage their business. Bottom line, compliance dun sa mga basic standards na itinatadhana. Kaugnay ng matinding init ng panahon, hinimatay ang ilang mga street dancers at mga manunood na lumahok sa Pacol Festival sa kalagitnaan ng kanilang performance sa bayan ng Santa Catalina, Negros Occidental nitong Miyerkules. Kita sa video ang pag-rescue sa ilang mga hinimatay sa kalagitnaan ng performance bandang 2:00 ng hapon. Suot-suot pa ang ilang mabibigat na costume at props. May ilan ding mga manunood ang hinimatay sa kasagsagan ng pista. Sa taya ng Local Disaster Risk Reduction and Management, umabot na sa 40 hanggang 41 degrees Celsius ang temperatura sa Santa Catalina. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ang mga hinimatay matapos ang insidente. Formal nang binuksan ngayong araw ang 1.3 billion peso project na Batangas Passenger Terminal na kinukonsidera na pinakamalaking modern port facility sa buong bansa. Sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naniniwala siya na malaki ang maiaambag sa ekonomiya ng bansa ng nasabing terminal dahil isa ito sa mga dinaraanan ng mga agricultural powerhouse, tourist island at kalakalan. May laki itong 15,000 square meters at inaasahang kapasidad
na humigit sa 12 milyong bilang ng pasahero kada taon. PWD-friendly din ang pasilidad at may kasamang breastfeeding station, prayer room, all-gender restroom at mga charging stations. Nakapagbigay din ang naturang proyekto ng trabaho sa halos 1,800 manggagawa. Hindi lang ito halimbawa ng Build Better More na programa na inyong pamahalaan sa inyong rehiyon. Ito ay patunay na pagmamalasakit natin sa mga gawaing infrastruktura para sa buong bansa. We expanded it to by 2,500 passengers, and then we now have an additional 5,500 capacity. So we are now at 8,000 passenger capacity. Ito na ang pinakamalaki, pinakamodernong inter-island passenger terminal building natin sa buong Pilipinas. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Basic Education Development Plan 2023 at matatag agenda ni Department of Education Secretary VP Sara Duterte. Layo ng nasabing programa na magkaroon ng long-term plan ang DepEd para mabigyan ng pantay na karapatan ng lahat ng mga bata at matatanda. Kasama na ang mga out-of-school youth na magkaroon ng access sa basic education. Matatandaang sinimulan at inilunsad ni dating Education Secretary Leonor Briones ang Basic Education Development Plan 2030 bilang pagpaplano sa tatahakin ng sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Kinansela na ng Philippine National Police ang license to own and possess of firearms maging ang kanyang firearms registrations ni Kingdom of Jesus Christ founder at leader Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay matapos aprubahan ni PNP Chief General Romel Marbil ang rekomendasyon ng Firearms and Explosives Office. Ayon sa PNP, tinanggal ang lisensya ng pastor dahil sa kinasasangkutan nitong mga kaso. Dahil rito, pagbabawalan na siyang gumamit ng mga armas at tinatasan din ng PNP na isuko na ang mga ito sa kanila. Bukod kay Kibuloy, pinawalang bisa rin ang license to own and possess firearms ng kanyang kapwa-akusado na si Ingrid Canada. Matatandaang nasa 19 na baril ang pagmamay-ari ni Kibuloy. Kung hindi po nila ito maibabalik po dahil considered loose firearms na rin po ito na category because na-cancel na po, na-revoke na po yung registration at saka license to own and possess firearms, meaning ito po ay mga considered na po na unregistered firearms under the purview of definition po ng loose firearms. So pag hindi po nila ito isinole at nakita po ito sa possession po ng sino man ay maaari po silang maharap sa kaso for illegal possession of firearms. Posibleng maharap sa 2 kaso ng cyber libel si Manibela Head Mar Valbuena matapos irekomenda ng Justice Department ang pagsasampa ng kaso laban sa naturang transport leader. Kaugnay ito sa naging pahayag ni Valbuena na kasama umano sa isyu ng korupsyon sa loob ng LTFRB si Transport Secretary Jaime Bautista. Sa 17 pahinang resolusyon, sinabi ni Assistant Prosecutor Maria Cristina Paat Salumbides na may nakitang probable cause sang-ayon sa Article 353 ng Revised Penal Code at sinabing libelous daw ang ginawa ni Valbuena. Hininga ng Balitang A to Z ng komento si Valbuena pero wala pa itong tugon sa ngayon. Nagbabala ang Department of Health sa mga doktor na nakikipagsabwatan sa pharmaceutical companies na may kapalit ng malaking komisyon o insentibo. Sa gitna ito ng resolusyon ni Senator J.V. Ejercito na paimbestigahan ng isang kumpanya ng gamot na sangkot umano sa pyramiding scheme. May Balitang A to Z si Ian Maghanoy. May babala ang Department of Health sa mga doktor. Bawal makipagsabwatan sa big-time pharmaceutical companies sa pagrereseta ng partikular na brand ng gamot kapalit ng magagarbong insentibo. Na kapag linabag mo ang Code of Ethics, pwede kang ma-reprimand kung ikaw isang doktor, pwede kang ma-reprimand, pwedeng ma-suspend or pwedeng ma-revoke ang iyong lisensya. Kasalukuyang nag-iimbestiga ang DOH at Food and Drug Administration sa issue. Bagamat walang pinangalan ng kumpanya. Sa gitna nito, naghain ng resolusyon si Senate Health Committee Chairman J.V. Ejercito para imbestigahan ang Belkens Pharmaceutical Incorporated. Ayon sa senador, sinisilaw umano ng Belkens Pharma ang mga doktor na magreseta ng kanilang mga gamot kapalit ang mga magagarbong regalo. Marami sa mga produkto ng Belkens ay gamot para sa diabetes at hypertension. Ayon kay Ejercito, ibinunyag ng whistleblower na sangkot umano ang Belkens sa
multi-level marketing scheme kung saan nire-recruit ng mga doktor ang iba pang medical professionals para mag-invest at mag-market ng Belkens products kapalit ng komisyon. Sinita ng health advocate na si Dr. Tony Lechon ang mga pyramiding scheme sa pharmaceutical industry, bagamat wala siyang tinukoy na partikular na kumpanya. Sa kanyang post sa X, binigyang diin niya na hindi dapat konsentihin ang mga doktor na sangkot sa mga ganitong marketing scheme. Wala pang tugon ng FDA na siyang law enforcement agency kaugnay sa mga naturang modus. Kinukuha pa rin ng Balitang A to Z ang panig ng Belkens. Ayon sa DOH, wala pa silang natatanggap na formal na reklamo ukol sa issue, pero bukas ang ahensya sa anumang sumbong. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Magkakaroon ng bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa inilabas na abiso ng Department of Energy, maglalaro sa 20 hanggang 45 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina. 40 hanggang 60 sentimo naman sa kada litro ng diesel, habang 70 centavos hanggang halos piso naman sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ng ahensya, bunso dito ng paghupa sa tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, gayon din sa pagtaas ng supply ng krudo sa Estados Unidos. Mga ka-A to Z, siguradong iinit pa ang inyong summer ngayong weekend dahil not just 1 but 2 days tayong makikisaya sa Kapamilya Caravan sa Pangasinan. Makikiisa po ang inyong lingkod sa pagbabalita para makijam sa ating mga kababayan at maibahagi pa sa marami ang pinalakas na balitang A to Z. Sa pagdiriwang ng Bangusa Festival sa Sabado, April 27, makakasama natin ang ilang cast ng Kapamilya series na linlang tulad ni Kais, Angie Salvacion, Kayla Estrada at JM De Guzman. May pabonus pang Maymay Entrata, Mark Rudio at Jay Cuenca. Sa linggo naman, April 28, makakasama ninyo ang Balitang A to Z, ganap na alas 6 ng gabi sa Capitol Beach Front sa Lingayen. Sama-sama tayong kiligin ng Can't Buy Me Love cast kasama sina Jello Marquez at Vivory with Katie Estrada, Alexa Ilacad at Jay Cuenca. Kaya mga ka-A to Z, huwag po kayong mawawala. Tara na sirin sa Sabado at Linggo sa Dagupan at Lingayen, Pangasinan. Makisa, makipiesta at makisaya. Susunod, France, nagpakitang gila sa kanilang aerial drill sa kasagsagan ng balikatan exercise. At labas-labas din ng Metro. Alamin kung saan ang isang magandang pasyalan ngayong summer na pwedeng puntahan sa Laguna. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Naging maaksyon ang nagpapatuloy na balikatan exercises sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang first time na kalahok na France nagpakitang gilas sa paglapag ng kanilang French Navy helicopter sa naglalayag na Philippine vessel. Silipin yan sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumapag ang isang French Navy helicopter sa landing dock ng Pilipinas habang naglalayag ang mga sasakyang pandagat sa Sulu Sea nitong Biyernes. Ang naturang pagsasanay na itinuturing na isa sa pinakakomplikadong pagmamaniobra ay bahagi na nagpapatuloy na balikatan military exercises. Kalahok rito ang mahigit 16,000 sundalo ng Pilipinas at Amerika, kabilang rin ang partner countries tulad ng Australia at ang first-timer na France. Challenge natin of course yung flight quarters operations. So it will require yung coordination between the bridge team and then the flight deck team natin. Magpapatuloy ang cross-deck landing exercises hanggang Sabado, April 27 bago maglayag ang mga grupo sa West Philippine Sea. Kasama rin sa ipapractice ang pagdadala ng mga nasugatang personnel sa iba't ibang Navy vessel. This is very vital for us to learn kasi it's very important for search and rescue, so we can transport and conduct medevac or CASEVAC dun sa mga injured natin or may illness na mga personnel. Bukod sa military training drills tulad ng maritime security at air and missile defense, bahagi rin ng balikatan exercises ang humanitarian at civic activities. We are allowing our soldiers, both US and the Philippines, ma'am, to be in the community. So aside from building schools, we also are training them for
other responses for disaster, for first response, for first aid. It's really about making a long-term investment in the relationship between the military and those local communities that we serve. And so it's great to get out there and interact with not just people in uniform, but normal everyday Filipinos. Samantala, ngayong araw din nagpaulan ng mga bala ang mga personnel ng US at Philippine Army gamit ang kani-kanilang howitzer sa open field sa Laor, Nueva Ecija. Bahagi naman ito ng live fire simulation at interoperability training sa ilalim ng Salaknib 2024, ang paunang ehersisyo bago ang pagsabak ng mga sundalo sa mas malaking balikatan exercises. We started a couple of weeks ago with some classes and courses to discuss the different particularities of the two systems, and then what you saw was the culmination of that event. This exchanges that transpired a while back is a result of a very long preparation, classroom instructions, subject matter expert exchanges, and after that they put to test what they have learned in the classroom. Isinasagawa ng Pilipinas ang military drills kasama ang mga kaalyadong bansa sa harap na nagpapatuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kaugnay niya, ang target ng Pilipinas at France na simulan na ang pagtalakay sa Visiting Forces Agreement sa Mayo bilang bahagi ng pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa. Matatanda ang Disyembre nung nakaraang taon, lumagda sa kasunduan ang defense official ng Pilipinas at France para paigtingin ang security cooperation. Kasama na nga rito ang pagsisimula ng negosasyon sa VFA. Sa ilalim ng panukalang VFA, magkakaroon ng training ang French forces at Pilipinas. Opportunity in May to maybe start officially the negotiations or at least discuss the modalities. So the next meeting is May 20, May 21, so that's I would say, perfect occasion to officially discuss the ways to negotiate the VFA. Samantala, nananawagan ang Gabriela Party List ng demilitarization sa West Philippine Sea. Ayon kay Gabriela Party List, Representative Arlene Brosas, dapat nang tanggalin ng militar ng China sa West Philippine Sea na siyang nagiging dahilan ng sigalot sa pinag-aagawang teritoryo. Mariin ding kinondena ng mambabatas ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Lalo raw kasing mauudyukan nito ang anyay nilulutong gyera ng US kontra China. Mas lalo pa ang iinit ang ulo ninyo kapag nalaman natin, pag alam natin na nagpapagamit ang Administrasyong Marcos sa US para mag-udyok ng gera laban sa China. Noong nakaraan, sinabi ng National Security Council na ang Japan at Pilipinas sa pamamagitan ng Reciprocal Access Agreement ay magkakapirmahan na. Nang hindi nalalaman ng mga Pilipino kung ano ang nilalaman nito at lalong magiging bahagi ang Japan sa nilulutong gyera ng US laban sa China. Sa iba pang balita, personal na bumisita si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa Iloilo para alamin ang kalagayan ng probinsya dahil sa nararanasang matinding init at kakulangan sa supply ng tubig dulot ng El Nino. Pinangunahan ni Villanueva kasama si Mayor Jerry Treñas ang Department of Social Welfare and Development. Assistance to Individuals in Crisis Situations payout para sa 1,000 benepisaryo nito sa Iloilo City. Maliban kay Mayor Treñas, nakipagpulong din ng Senador kay Iloilo Governor Toto Defensor. Binigyang diin ni Villanueva ang kahalagahan ng direktang pag-alam sa tunay na sitwasyon ng iba't ibang mga bayan para makapagbalangkas ang mga mambabatas ng mga pulisiyang akma sa pangangailangan ng mga Pilipino. Balita sa ibayong dagat, hinihimok ng US ang 17 pang mga bansa ang militanteng grupong Hamas. Napakawalan na ang mga bihag nito para matapos na ang sigalot sa Gaza. Kasama sa mga nananawagan ang bansang Argentina, Austria, Brazil, France, Germany, Great Britain at ilan pang iba. Sa pamamagitan daw kasi nito, mas mabibigyang daan ang maraming humanitarian aid sa Gaza Strip na kailangan ng mga apektadong
pamilya at individual. Mapapauwi rin daw ang mga Palestinong sibilyan sa kanilang mga tahanan. Pero nanindigan naman ang grupong Hamas na hindi nito pakakawalan ang nasa 100 pang mga bihag mula nang umatake sila noong October 7 noong nakaraang taon. Sa aming pagbabalik, tamang-tama ngayong pa-weekend, alamin mga ka-A to Z kung saan nga ba sa Laguna ang magandang pasyalan lalo ngayong tag-init. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. At na ba kayo mag-outing ngayong tag-init? Why not beat the heat sa isang pasyalan na few hours away lang sa south ng Metro? Kung saan yan, arat na't alamin sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Stress na stress ka na ba sa work? Isama pa ng tumitinding init ng panahon. Sabayan pa yan ng never-ending chismis ng katrabaho o kapitbahay mo. Bakit hindi mo subukang mag-leave muna, mag-get away to ease the heat of the day? Arat na dito sa Woodland Villa, dito yan sa Nagcarlan, Laguna. 3 hours away lang from the metro, kaya naman caring-caring nyo. Pampamilya ito, pang barkada, and then pang wedding and mga company outing, team building. At isa pang pinagmamalaki namin dito sa Woodland Villa. Marami kasing mga campsite na ginagawa dito. Pinapagamit ko din sa kanila yung private villa natin inside the Woodland Villa. Aside sa pasyalan, meron ding gym, basketball court, volleyball at maging badminton na talaga namang turn on. Pero meron tayo ditong jacuzzi, meron din tayo ditong steam bath at saka swimming pool. At saka medyo maganda talaga yung mga room and meron tayo ditong kitchen. Pwede silang magluto din sa private villa. Tiyak namang solve ang pagod nyo dahil sa ganda ng amenities na naghihintay para sa inyo. Not just an ordinary villa or resort ito mga ka-A to Z dahil sa 5 ektaryang laki nito, extreme adventures, here we go! Meron din silang fishing. At kung mala Jumanji thrill ang hanap nyo, tara na at mag-ATV tayo. But wait, there's more! Maliban sa fishing at ATV rides, isa ang paglalaro ng paintball sa mga dinadayo. Dito lang yan sa Woodland Villa. Very quiet and very peaceful yung ating pong lugar. At saka yung ambience ba na parang nasa nature ka, yun ang ma-appreciate nyo dito. At saka dito, kahit ngayon summer, hindi ganun kainit. Kasi nasa baba tayo ng Mount Banahaw and Mount Cristobal. Yung 2 mountain na yan na dinarayo din yan. O diba, all-in-one sa resort na ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Arat na! Dito sa Nagcarlan, Laguna! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Hi mga ka-A to Z! Isa rin ba kayo sa tila nagiging sabaw na dahil sa init ng panahon? Aliw online ng isang babae na tila naligaw matapos ma-wrong car. Panoorin ang nakaka-GV na video. Black, ito mga mobile number lang. Naman, sige, pantay. Hala! Uy! Na-capture. Dapat alert po tayo. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa astronomer at planetary scientist na si Carl Sagan. Ayon sa kanya, alagaan at pahalagahan natin ang mundo dahil ito lang ang tanging tahanan na mayroon tayo.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!